Nabalot ng takot ang mga tiga Surigao City sa Mindanao nung ang mga business establishment doon bigla na lang pinadlock ng isang grupo habang may daladalang mga itak at samurai. Nagpakilala raw silang di umano bagong gobyerno. Sa federal, kaya kamo mga bastos mo. Naalarma ang mga negosyante sa Surigao City nitong mga nakaraang linggo. Nagharas kami din ng mga federal. Ang ilan kasi sa kanilang mga establishmento Ilag dong, ilag. Ono, kumana ang oran niyo. sa pilitang isinara at ipinadlock ng mga armadong tao na may hawak pang mga itak at samurai. Para mo lugar sa Pilipinas. Mga bastos mong mo. Kamu may basto. Ayon sa mga armadong tao, hindi raw sumunod ang mga may-ari ng mga establishmento sa ipinapatupad nilang batas. Nagpugos kami paglak nila. Taga-federal. Dari kami nasuyod. Paglak kami. Hindi kami kagawas. Nangurog-kurog ako. Sino ba ang grupong ito na hindi lang nagpapatupad ng sarili nilang batas sa Surigao City? Nagpapakilala pang bagong gobyerno? Isa sa mga inagrabyado ng grupo, ang sari-sari store owner na si Jan. May kontrata po kami dito, 3 years. Una na raw sila nitong pinuntahan nitong mga nakaraang buwan. Akala namin taga-city sila. May mga ID kasi sila. Tapos naka-uniform. Laking pagtataka rin daw nila nung singilin sila ng mga ito ng 1,000 piso. Punta daw kami sa office nila. Doon daw kami kukuha na permit. Isang beses lang daw po. Di po kagaya sa gobyerno na quarterly. May pilit din daw pinapipirmahan ng mga ito na dokumento. Pag nagperma kami, membro na po kami nila. Amin na daw tong lupa, tsaka tong tindahan na to, di na kami magre-rent. Tapos pag nalaman po daw ng gobyerno na member na kami nila, di na po daw kami palukat tong lisensya. Mas powerful daw po sila sa gobyerno. Umamo adto man kami sa federal. Nadili man kami sa federal nag-abang. Dari man kami sa tag-ida ng ining building. Sinabi nila na pumunta kami sa office nila dun sa Sabang 3. Doon na nalaman namin na di sila taga-gobyerno. Di kami pumayag sa gusto nila. Gawa-gawa lang nila para panghututan kami. Galit na sila. Magbalot-balot na daw kami kasi papadlakan na kami. Bagay na tinutuor ng mga armadong tao. Nagharas kami din ng mga federal. Bandang alas 5 ng umaga kasi, tung January 24, sinugod ang tindahan ni Jan ng 10 tao. Pinapalabas kami. Galit na po sila. Nakamata kami. Sa legalite. Uli legalite. Nagkuhan kami sa gobyerno. Nagkuhan na kami ng permit. Nagkuhan na kami ng permit. Ang gobyerno walay lupa. Ang tribo mo ay tribal owners ancestralan. Samo. Kay kalabanon ng batas. Kami medyo rason. Bastos ka mo. Magtawag ka mo. Dumay respeto rin sa balaod sa Diyos. O balaod din sa Diyos. Ilag dong, ilag. Ono, kumana ang oran. Dahil nagmatigas, sa pilitang isinara at ikinandado ang tindahan ni Jan. Kaya natrap sila sa loob. Hindi kami kagawas. Nangurog-kurog ako. Mabuti na lang at may mga rumesponding pulis, pero hindi na naabutan ng mga ito ang mga nanggulo. Nag-file kami ng criminal complaint, especially yung alarm in scandal, malicious mischief, mayroon pang grave coercion, grave threats, may physical injury. Yung padlock na ginamit ng tribal para masarahan kami doon sa loob. Nanganganib yung buhay namin dito. Sabi nga doon sa live kagabi, dadanap niya dugod, tapos babalikan daw kami. Mga law-abiding citizens kami, ma'am, tapos hindi namin inakala na gawin sa amin yun. Isa pa sa mga hinaras daw at naperwisyo ang katabi ng sari-sari store ni Jan, ang milk tea shop ni Riza. Sa pilitan din daw pinagbabayad si Riza ng permit kahit kompleto naman daw siya ng mga dokumento sa kanyang negosyo. Po ma'am, business permit po ma'am. May sanitary na po kami. Sa barangay din po ma'am. Pinakita niyo po yun sa kanila? Opo ma'am. Sabi niya, fake yan.
Basta galing sa government peak yan kasi yung government natin kung expired na at sila na daw federal ngayon ang may power. Pag pupunta kami sa inyo, ano pong benefits namin makukuha sa inyo? Sa inyo na to, hindi na kayo magre-rent sa may-ari. Ano yun? At dahil hindi rin sumang-ayon si Riza sa gusto nila, ikinandado din ng mga ito ang shop ni Riza. Dating ko po na around 9:30 a.m., nakita ko na lang po na may nakasabit na po na tarp. Announcement, no trespassing. Ito po yung tarp na sinabit po ng mga taga-federal. An ancestral land under the management of Federal Tribal Government of the Philippines. Dahil sa nangyari, apektado ang kanilang negosyo. Ngayon, na-list po yung customer namin. Namadla, tagsawan kay may mga dayana, mga sundang. Pero sino nga ba itong nagpakilalang mga tiga-federal daw na di umano bagong gobyerno ng Surigao? Ang tinutukoy ni Jan at Riza, ang Federal Tribal Government of the Philippines o FTGP, nagpapakilalang religious group na pinamumunuan ng kanilang mga lider na sina Bae Lourdes at si Datu Adlaw. Kami ang totoong inkantado po. Dahil si Bae Dato ang makautos sa hangin, tubig, lupa, apoy po. Ayon sa kanilang pinaniniwalaan, FTGP raw ang tunay na nagmamay-ari ng buong Pilipinas na itinuturing din daw nila ancestral land. Ang atong nasod is balaang nasod. Kuluyan na sa manghari ray na prinsipe ug mga prinsesa wala sila kamatayon. Puti ang atong dugo, dugong maharlika, dugo sa Dios, mudapat sa lupa mahimong gulawan. Karon nahaluan na kita sa mga intruders, mo nang nahimong pula. Asa man giingon yung mga ancestral land, sir? Kini Intero Surigao? Sorry ka oo. Tibuok Pilipinas. Kaya plano raw nilang bawiin ang Pilipinas at uumpisahan daw nila ito sa Surigao City, kung saan naroon ang kanilang headquarters. Dito sa Barangay Sabang 3 sa Surigao City, matatagpuan ang compound na ito na tahanan ng nasa 40 mga kasapi ng FTGP. Bantay sarado ito. Hindi basta-basta makakapasok ang mga hindi nila miyembro. Unsa may assurance kung miyembro ka aning FTGP? Kaluwasan sa material and spiritual. O di ka pwede kasuhan, di ka pwede resume bisag nakawarrant ka pag exemption ka sa any mandatorious authority sa government pag may diplomatic immunity ka. Sinubukan naming kuhanan ng panig si Datu Adlaw para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanilang grupo at sa kanilang mga ipinaglalaban. Tulog pa po. Si Bae po. Hindi na sila tumatanggap ng mga interview. Pero bawal daw itong maistorbo. Gayunman, nagpaunlak ng panayam ang isa sa dati nilang miyembro, si Gardo, na malapit daw na kaibigan noon ni Datu Adlaw. Si Dato Adlaw, dating blisor ng espiritual. Parang siya ang pare o nagbiblis siya ng mga tao. 2 beses siya na naginip na aalis siya ng simbahan dahil may utos sa kanya ang taas-taasa na sasali daw sa federal. Bagong gobyerno daw ang tribal. Istrikto raw ang pamamalakad sa loob. Bawat tao may samurai, pinagawa nila. Siguro kami kung tutusin ni mga 200, marami nang tinanggal. Dahil ang hindi sumusunod sa batas ng federal, tatanggalin. Para raw mahikayat ang mga bagong miyembro, nag-aalok daw ang FTGP ng trabaho na may malaking sweldo. Isa sa mga nasilaw ang tiga Davao de Oro na si Danilo. Sa ilang mga pagsalig, tag 18,000 na monthly. Mudagan og 50,000. Magwardya mes compound. Pagdating sa Surigao City, hiningan daw sila ng 1,000 pesos para sa tinatawag nila diplomat. Kung ma-membership ka sa federal tribal, pag mayroon ka nito, pwede na kang gamit mo sa pagbiyahe. Kahit saan ka punta, ito ang ipakita sa mga naka-checkpoint o kahit walang lisensya. Isa rin daw si Danny sa mga kasama nung sapilitan nilang isinara ang ilang business establishment sa Surigao City nitong nakaraang linggo. Federal, teka mo mga bastos mo. Bastos, tabo naman na mo ka mo. Ha? Tabo naman na mo ka mo. Lain mi sa lakaw, kay wala gigripping sa amo kung nasa mi mo adto. Kay kung nahibalo pa mi ma'am na ang plano, operasyon padlak, dili po mo kami mo iban kay naapoy amo mga baruganan. Pero sa kabila raw ng pagtupad nila sa mga iniutos sa kanila, si Ruel, Danny at si Gardo wala raw natanggap ni isang kusing. Mahay, mga biktima lang ko sa ilang mga pasalig.
Kaya nitong Miyerkules, kasama ang 13 pa nilang mga kasama, sina Gardo, sumuko sa mga otoridad. Paano nakakain na sa pamilya ko? Tuldukan na natin ating pagsasama. Yung hawa ko ma'am kay bilhin ako sabot silang mga pamagi. Biktima sila ng large-scale illegal recruitment. At the same time, dahil dun sa na-recruit nila, mayroong minor, pinailan din namin sila ng Trafficking in Person Act of 2003 or the Republic Act 920. That is a serious violation of law. Nung araw ding yon, ang mga pulis may dinakip na lalaki sa checkpoint na napag-alamang kasapi rin sa FTGP. Bagay na ikinagalit ni Datu Adlaw. Ang among kauban nga nagpalit lang og tubig, didakop nga walay legal, walay warrant of arrest. Magsara na kayo dahil ang aking forces hindi matalaban yan ng itas, barrel. Pero depensa ng mga otoridad, legal ang pag-aresto nila sa lalaki. Na-intercept sila doon sa may checkpoint. Ipagtalo pa rin yung mga member. Nandun lang sa kanila yung samurai sa kayong itak. Kasi mayroon man yung mga threats. Hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kina Datu Adlaw. Dineployan namin ng maraming police personnel doon sa area para ma-contain, ma-isolate saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas no ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi serve. Samantala, may legal na basihan nga ba ang sinasabi ng FTGP na sila ang nagmamay-ari ng Surigao City, pati na ang buong Pilipinas na ayon daw sa kanilang batas, kanilang ancestral land? Kami ang totoong Encantadia Encantado po. Dahil si Baidato ang makautos sa hangin, tubig, lupa, apoy. Pati ang National Commission on Indigenous People, NCIP, naglabas ng advisory na kinukondena ang ginawang aksyon ng FTGP. Yung Federal Tribal Group of the Philippines ay hindi legit na mga indigenous peoples. Wala silang enough na documents to justify nga sila ay isang legit na mga indigenous peoples organization. Gobyerno kami. Sundot ang batas, Republic Act 371, IPRA Law of 1997, Divine Customary Law. Ginagamit nila yung IPRA sa maling paraan. Yung self-governance ay dapat nasa loob ng balangkas ng batas ng Pilipinas. Kaming mga tribo, dili gayud mi musugot nga inyo kining gamit-gamiton o pagbinastos o pagbinaboy sa among sagrado nga balaodnon. Kaya ni amas ancestralan mi. Right, kolonyo mi sa ancestralan. Hindi sila maka-justify or makabigay ng proof talaga na sa kanila yung ancestral domain. Yung claim nila is next to impossibility. Isa lang naman dito ang gobyerno ng Pilipinas, the Republic of the Philippines. Maraming mga ganitong grupong nabubuo sa mga remote areas dahil yung benepisyo ng gobyerno hindi po naibibigay sa kanila. Kung mabibigyan natin ng sapat na talino, yung mga kababayan natin, hindi po sila kikilos or gagalaw ng labas sa batas or laban sa batas. Maging maingat ba, especially yung pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung scam ba yung activity. Iti-take advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Pinagsisihan ako. Dahil maraming tao nadadamay. Huwag na lang kayo sumali dahil napipirahan lang kayo. Kaming mga tribo, dili gayud mi musugot. Nagsalita na ang ibang mga lider na mga katutubo. Hindi lehitimo ang mga gawain ng FTGP, ang laban ng mga IP o ng mga katutubo sa lupa at sa kanilang mga karapatan. Kami ang totoong Encantadia Encantado po. Hindi dapat malilito sa mga nagpapakilalang mamumuno na nagtatangkang magtaguyod lang pala Sa federal, kaya kamo mga bastos mo. ng sarili nilang gobyerno.